So eto mga sangke, tingnan po natin ang balitang ito kasi mayroon pong naglabas ng malaking impormasyon tungkol po sa malaking sikreto daw po ng ating Vice Presidente kung bakit nagdeklara ng napakaaga sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So ito mga sangkay, sinasabi nga po na ito daw po talaga yung dahilan kaya sumugal daw po si VP Sara sa pagtakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, pakicheck nga po sa baba ng video na to. Alright? Sa baba dyan, makikita nyo po yung subscribe. So, pindutin nyo po ngayon yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay na ba? Tapos na? Alright, sige. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito pag-usapan po natin. Kasi may naglabas ng impormasyon. Aba, ito tingnan po natin. Kasi sabi dito, sabi ng isang political analyst at isang professor, maagang nagdeklara daw po ng maagang deklarasyon ni VP Sara isang malaking sugal. So bakit? Ano meron? Pakinggan natin. Too early but not surprised ang ilang political analyst sa presidential bid ni VP Sara. Tingin din nila, strategy lang ito para kilatisin kung sino ang kanyang kaaway at kaalyado. Okay. So, ang sabi dito, ito daw po ay isa sa mga strategy para pumalaman ni VP Sara kung sino yung kakampi sa kanya. Kasi, tandaan nyo po may impeachment complaint na inihain po sa kanya. 4 na po yun. 4. Mabigat. Sobrang bigat. Actually, delikado po dun si VP Sara. Sa totoo lang. So, ngayon, pag-usapan natin siguro yan sa next vlog. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. The first to declare is almost never the one who ultimately wins. Ito ang paniniwala ng political scientist na si Antonio Contreras matapos magdeklara ng presidential bid ni Vice President Sara Duterte. Pero totoo yun mga sangkay. Ang unang nagdideklara, natatakbo, natatalo, bumabagsak agad. Remember Binay, di ba? At yung mga dati pa mga sangkay sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, maaga nagdideklara, dumadaos-dos sa dulo. Ngayon, ito, tingnan natin. Hindi raw tapang ang pinapakita ng maagang pag-anunsyo ni VP Sara, kundi isang sugal. At bagamat headline ngayon ang deklarasyon ng bise na tatakbo ito sa pagkapangulo, hindi anya headlines ang nagpapawagi sa eleksyon, kundi makinarya, narrative control, timing at coalition. Okay. May punto naman siya doon, mga sangkay. Kasi, ito let's say, maraming mga supporters si VP Sara. Kasi yung mga DDS po talaga, DDS na yan. Magsabi ka ng masama o mabuti kay VP Sara, hindi mo mababago yung utak niyan. Yun po, let's say 40% pure DDS. So, merong, let's say, may 20% din. 40% mga DDS, solid na yun. Pero may 20% na neutral at 40% okay, na sanib puwersa ng mga opposition at administrasyon. So, ang magiging laban nila dyan, yung 20%, yung mga neutral, yung mga nakikiramdam lang, mga matatalino yung mga ganyan eh. Yung nag-iisip muna, teka lang, sino kaya iboboto ko? Hindi sila panatiko. Okay? Doon ang kailangan nila hatakin kung dalawa lang ang tatakbo sa pagkapangulo. Dagdag ni Contreras, ipinapakita rin daw ng kasaysayan na rarely decisive ang maagang deklarasyon at tulad ng ginawa ni VP Sara. Patunay raw nito sina dating Pangulong Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte at maging si Pangulong Bongbong Marcos dahil marami na anyang pangalan ang lumutang sa pagkapangulo bago pa sila nag-anunsyo ng kanilang pagtakbo. Tingnan nyo ha. Sabi po niya dito, history shows that early declarations are rarely decisive. Before Benigno Aquino III emerged as the dominant candidate in 2010,
others had already signaled or declared in 2016, long before Rodrigo Duterte formalized his candidacy. Jejomar Binay, Maroas, and Grace were already in motion. In 2022, several names circulated well before Ferdinand Marcos Jr. locked in field. So, sa madaling sabi, sa history, lagi po talaga kung sinong nauuna na magdeklara, talo. At yung sino ang late na mag-declare na kakandidato, panalo. Sino yun eh? Si PRRD, si PBBM. 'Di ba? Lahat ng mga yan, mga late na po nagdeklara na tatakbo. Pero nanalo mga sangkay, 'di ba? Para naman kay Jean Franco na isa ring political scientist, political strategy lang ang ginawa ni VP Sara at hindi na raw ito kagula-gulantang. Okay? Pero talagang kailangan niyang definitive, kumbaga mariing ipaliwanag at i-announce na, kasi maraming nangyayari surrounding her, no, yung impeachment, yung mukhang yung sa ICC, no, may mga binanggit ng co-perpetrators na mga tinaguriang loyalist sa pamilya niya, tapos yung ano din, yung sa hearing ng charges sa ICC sa ama niya. Dagdag Okay. So, ayun, isa pong political strategy daw ang biglaang napakaagang pagtakbo bilang Pangulo ni VP Sara. Parang sinusukat niya daw dito mga sangkay kung may mga mahahatak siya sa Kongreso. At may mga nagsasabi din po mga sangkay na ang strategiya na ito para daw po takutin yung mga congressman na magpapa-impeach sa kanya. Kaya nga lang, ako naisip ko lang din na parang kung yun ang iniisip nila VP Sara, tagilid sila dyan. Kasi hindi mo matatakot yung mga yan eh. Baka nga mangyari durugin palalo si VP Sara bago mag-2028. ni Franco, mukhang kinailangan ng ilantad na bise ang kanyang plano sa publiko para mailinya na niya kung sino-sino ang mga suporta sa kanya o hindi. Lalo na't may epekto rin sa bise ang hinaharap na kaso ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kumbaga gusto na niyang magpakilala yung mga supporters niya. Hindi niya rin sigurado how it will play out, no, yung trial. What I mean is that kapag ba nakita ng mga supposedly mga politiko na mukhang makokonvict na talaga si Duterte, yung tatay at saka yung mga co-perpetrators, anong mangyayari? Iiwanan ba siya nito? So kailangan niyang sabihin yun, natatakbo siya para malaman na niya kung sino ang para sa kanya o yung mga hindi sa kanya na mga politiko. Ganito rin ang pananaw ni UP Journalism Professor at kontradaya convener Danilo Araw, na nagsabing hindi rin mahihiwalay ang ongoing impeachment proceedings na bisa sa Kamara sa ginawa nitong pag-anunsyo ng kandidatura. Yun, dyan delikado si VP Sara. Kasi mayroon pong impeachment eh. Delikado po talaga siya dyan. Sa ngayon, wala pa ring paliwanag si VP Sara kung bakit di na napaaga ang kanyang pag-aanunsyo na tatakbo siya bilang Pangulo ngayong 2028 elections. Para sa agenda. Okay. So, kayo mga sangkay, anong teorya nyo dyan? Bakit sobrang aga ni VP Sara na nagdeklara bilang tatakbo bilang Pangulo ng ating bansa? I-comment nyo po sa ibaba ng inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangga Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.